So mga kapatid, at tayo po ay nagsasaayos, kaya kailangan, hindi na ako naglalagay doon para importante makabisado natin, yung flow ng program. Sapagkat tayo actually, naglalagay tayo talaga ng flow dyan, ilalagay ko rin dyan sa harapan. Kaya lang talagang hindi ko na magawa ng yung oras, So ang ating topic mga kapatid sa umagang ito ay sisimulan natin sa unang taon, yung the local church. Ano ba yung the Bethel Shalom Baptist Church, Yan ang lokal. Yan kasi ang dapat natin gawin, yung lokal na simbahan. Well, hindi tayo nasa hierarchy, yung hierarchy, yung mga Roman Catholic, yan mga hierarchy yan. Yung Iglesia ni Cristo, yung dating daan, yung Kibuloy. Bakit meron silang mga isang leader? Katulad ng Iglesia ni Cristo, di ba? Ang Iglesia ni Cristo, pag ikaw ay isang lokal na simbahan, pero yung mensahe, pinagmumula niya, isa lang. Pero may Kahit lokal sa na buong pala mundo. sila. Kaya hindi mo masasabing lokal, bakit? Sapagkat merong hierarchy na nasusunod, merong leader. Katulad ng Roman Catholic, meron silang pope. Hindi ka pwedeng gumawa ng panibagong batas. Pero tayong mga Baptist, hiwa-hiwalay tayo. Magkaiba yung natin sa Calvary, magkaiba yung ating kay Noel. Magkaiba. Isa tayo, hindi sila nakikialam sa atin. Kaya tayo, kung ano yung mga ginagawa nila, hindi tayo pwede mag-compare. Kita nyo, kung wala silang program, wala tayong magagawa rin. Yun ang sistema nila Di ba kung tayo naman, by guidelines, by iniisa-isa natin, nasa atin din yun. Hindi tayo nagpapakailaman. Yun ang isang lokal na simbahan. Lalo na pag ikaw ay mga Baptist, hindi mo pwedeng pakialaman yung kapwa-Baptist mo. Pero lang kung meron kayong asosasyon ng isang Baptist. Pero yung katuruan, yung pamamalakad sa loob ng simbahan, kanya-kanya na yan mga kapatid. Hindi mo pwedeng kontrolin yung isang simbahan na hindi mo naman kasimbahan talaga. Hindi katulad kita mo kay Pastor Benny Abante, siya naman, hierarchy din eh. Di ba may isang leader, MBBE, ang pinaka-senior nila, si Pastor Benny, Pero ito ang dapat natin pag-aralan ngayon, the local church, mga kapatid, So, bago po tayo magsimula, tumayo po tayong lahat, manalangin po tayo. Salamat, Panginoon, sa sandaling ito, sa patuloy mong patnubay, paggabay mo, Panginoon, sa amin. Ikaw ang dakilang Diyos na patuloy naming nilalapitan, Panginoon, sa sandaling ito. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa pag-aaral at pagtuturo ng iyong iglesia, Panginoon, ng iyong katawan, Panginoon, at maunawaan namin ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa mo sa lugar nito. Pangalan ni Jesus, di aking dalangin, patnubay ng Banal na Espiritu. Amen. Makakaupo na po tayo, Kaya nga mga kapatid, without scriptural understanding of the Church of Christ, Christians are doomed to repeat the history of division. Diba? And apostasy that has plagued God's people through the ages. Ibig sabihin mga kapatid, ang ibig sabihin nito, pag wala tayong scriptural understanding, pag hindi po natin alam kung ano ibig sabihin ng simbahan ayon sa salita ng Panginoon, mahirap na tayo magkaisa. Magkakaroon tayo ng division. Mga kapatid, yun po ang sinasabi po natin dito. Kaya kailangan unawain natin ano ba yung sinasabing the local church. Ang local church natin, yung the Bethel Shalom Baptist Church. Actually, marami nagagandahan sa pangalan natin eh. Lahat kasi yung meaningful. Yes. Shalom. Yung Bethel, dalawang words yan. B, tsaka L. Di ba? Yung Beth, house. Yung L, God. Ang ibig sabihin ng L. Dalawa yung Beth, tsaka yung L. Kaya Beth, tsaka L, house of God, peace, yung shalom. Yes. So kung titignan mo, the house of God With peace. with peace. Kaya nga nakalagay sa atin, this is the house of worship and prayer. Dalawa lang, di ba? Worship and prayer. Kaya nga umaga, meron tayong worship. Sa hapon, meron tayong prayer. Amen. Kaya hindi nyo alam, lahat ng ginagawa dito, isa-isa, pinag-aaralan natin at inaakma natin ayon sa simbahan po natin. Hindi natin siya basta nilagay dyan ng walang katuturan. Walang kabuluhan. So bakit tayo nandun tayo sa kapulungan ng mga Baptist, mga kapatid? Ang natin, maaari tayong fundamental, we are fundamental in teaching, but in practice we are nasa almost Bible Bap tayo pag tayo nasa practice. Sa pananamit, kita yung mga pananamit ng mga Bible Bap, di ba? Lagi yan sa Pilipinas ka pumunta, lahat yan mga naka-necktie na ganyan. Kaya lang siguro, pero pumunta ka sa mga Bible Bap, mostly naka-ganyan, naka-necktie, kaya hindi ka may ilang. Pero mayroong Bible Bap yung nagne-necktie sa Philippines, mga Bible Bap pala tayo, Pastor. Bible Bap ang natin, ang practice natin. Mostly ang teaching natin, but in teaching, we are very fundamental.
So, fundamental Baptist tayo, mga kapatid, pero we are very, pag sinabi mo kasi nga Bible Baptist, almost dalawa, no? We believe in the Bible and we are Baptist. Nasa Baptist po tayo na congregation. So dapat mga kapatid, unawain natin kung anong ibig sabihin niyan. Let us revive our understanding of the church to the glory of God. Kaya nga mga kapatid, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, pag tayo nagbibigay ng mga tithes, nagbibigay tayo ng ating mga tulong sa ibang kapulungan, mga kapatid, ano ang ginagawa natin diyan? Matatagpuan po yan natin sa Ephesians chapter 3 verse 21. Mga kapatid, unto Him be glory in the church. Kaya nga sinasabi, unto Him be glory in the church by Christ Jesus through all ages, world without end. Amen. Ibig sabihin, lahat po ng ginagawa natin sa kagalakan at sa yung glory. Ibig sabihin yung ano ba yung pinakamagandang Tagalog sa glory? Papuri. Purihan. Yung papuri ay sa simbahan lamang. Yan ang binabanggit po rito. Unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Yan po ay sa Ephesians chapter 3 verse 21. So kailangan unawain natin yan. Ano ba yung Bethel Shalom Baptist Church na tayo'y nandito? Kaya ngayon lagi natin sinasabi na basta magtatayo ka ng isang simbahan, nagsama-sama lang kayo, 10 kayo, 20 kayo, nagtayo kayo, hindi basta ganun mga kapatid, nagtayo kayo ng isang kapulungan ikaw na yung pastor diyan. Hindi ganun ang pagtatayo ng simbahan. Na mostly ganun ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, mga kapatid, Nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Pero dapat pag-aralan natin 'yan, mga kapatid. It's very crucial. Kaya nga the Church of Christ, mga kapatid, we should understand the church is crucial. Ibig sabihin, unawain natin mga kapatid na sa ating kapanahonan ngayon, napakahirap unawain ng simbahan. Dahil marami, napakadami. Unang-una sa Hosea chapter 4 verse 6, sabi po diyan, my people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Ibig sabihin, pag kulang tayo ng kaalaman, mga kapatid, nasisira tayo, we are destroyed. Tandaan niyo yung verse na yan, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Ano sabi sa 1 Timothy, mga kapatid? Sa 1 Timothy, ang sabi diyan, 1 Timothy 4:1 yan, mga kapatid, nakalimutan ko yung ano yan, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from faith, giving heed to the seducing spirits and doctrines of devil. Di ba? Actually, nakalimutan ko lang yung 4:1 yan. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Speaketh expressly that in latter times shall depart from faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devil. Ibig sabihin, nangyayari na sa ating kapanahonan niya yung mga doktrina ng mga demonyo. Oh. So napakahalaga, tayo ba'y nasa tamang simbahan? Amen. Diba? Ayan na nakalagay diyan, seducing spirits. Ibig sabihin, talagang siniseduce nila yung tao. Yes. To believe their doctrines. Kaya nga, ang sabi po diyan, doctrines of devil. Kaya akala nyo, kung tayo may tamang doktrina, meron din maling doktrina. Doctrines of devil. Oh, merong doctrines of devil. Ano ang sabi sa Jude chapter 3 verse 4? Beloved, when I gave diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Kita nyo, dinideny na nila ang ating Panginoong Hesus sa ating kapanahon ngayon. So napakahalaga na yung simbahan na pinag-aaralan natin, this is the right Church of God o Church of Christ. Nakita mo, Iglesia ni Cristo, di ba? Binabanggit, Iglesia ni Cristo, pero hindi sila niniwala na si Cristo ay Diyos, kundi siya isang tao lamang. Pero pag-aaralan mo ang Biblia, napakadaming sinasabi na si Cristo talaga ay Diyos. Yes. Amen. Oh. Di ba? Kung ating pag-aaralan mabuti. So, anong sabi po dyan? Understanding the church is very crucial in our times. Pag-aralan natin kung tama yung simbahan po natin. Hindi basta pupunta ka sa isang simbahan na hindi mo alam kung ano yung doktrina.
Hindi tayo nakipag-fellowship pag hindi natin alam ang doktrina, ang tamang doktrina. Hindi tayo pwede makipag-fellowship sa iba't ibang sektor ng simbahan. Bakit tayo nakipag-fellowship sa Sukat Bible Baptist Mission? Sapagkat isa tayo ng doktrina, isa tayo ng katuruan. Bakit sa Calvary nakipag-ano tayo? Sapagkat isa tayo ng doktrina, Amen. ng katuruan. Hindi pa pwedeng makipag-fellowship tayo kung kani-kanino, mga kapatid, ano? Yan ang una po nating alalahanin. Unang-una, the Church of Christ, we should review and revive our knowledge of the church. Kanina, yung binanggit po natin, di ba? I-review natin. Dapat nating i-revive yung ating kaalaman sa simbahan, sa tamang simbahan na ating sinisimbahan. Maaring kukunti tayo sa ating panahon ngayon, maaring kukunti pa tayo, pero darating ang panahon, pararamihin pa rin ng Panginoon to, Panginoon na nagpapalago ng kanyang simbahan. Yes. Right. Dumami naman tayo, natikman naman natin ang dumami, di ba? Opo. May 30 tayo pag tayo nananambahan. Oh, yung pala, yung 30 na yun, ilan lang yung tama. Kalahati. Oh, kalahati lang, 50% lang pala. Naligaw yung tupa tsaka kambing. Oh, yung pala, yung iba, nakihalo lang yung pala yung mga tupa sa kambing. Oh. Kaya hindi lahat mga kapatid, ano, sasalain ng Panginoon. Wet and Yung gawain, ibig sabihin meron talagang pagsasala. And tears. Ayan ang mahalaga mga kapatid. Ano pang makikita natin dito? The Church of Christ, it belongs, unang-una, it belongs to Christ. Diba? He is the builder. It was purchased by His blood. It was His body and fullness. It is His bride. And He is our Savior. Kaya nakita nyo, isa ko na nga yan, no? Sa bawat katuruan na ginagawa natin, we belong to Christ. Tayo nabibilong kay Kristo. Hindi tayo nabibilong sa ibang gawain, mga kapatid. Ano? This is our church. Kaya nga ang sabi po natin dito, this is our church. We belong here, mga kapatid. Because He is the builder. Diba? Anong sabi dyan sa Matthew chapter 16 verse 18? And upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it, mga kapatid. Ano? Yan po ang binanggit yan sa Matthew chapter 16 verse 18. Sabi po dyan, and I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loose in heaven. Sino ang nagsalita niyan? Si Kristo. Mga kapatid, kanino niya sinabi yan? Kay Pedro, kay Peter. Pero si Peter hindi nakapunta ng Rome, mga kapatid, sapagkat ang pininiwalaan ng Roman Catholic, si Peter daw ay nagpunta ng Rome at itinayo ang simbahan. Na which maling katuruan. Sapagkat si Peter hindi nagpunta ng Rome, ang nagpunta lang sa Rome, sino? Si Pablo. Si Pablo. Paul. Oh, si Paul. Si Luke. Oh. Dahil si Peter hindi siya nakarating ng Rome, mga kapatid, ano? Yan ang alalahanin natin. So ano ang kanaunahan? He is the builder, si Kristo ang ating tagapagtayo, sapagkat siya mismo ang nagsabi, and I say also unto thee. Sinasabi ko sa iyo, sino nagsasalita rito? Si Kristo. Si Kristo ang nagsasabi kay Peter, that thou art Peter, and upon this rock. Kaya nga yung sinasabing rock doon, may dalawa yan eh. Upon this rock, yung maliit na rock, si Pedro yun. Pag yung malaking rock, si Kristo ang binabanggit yan. Kaya lahat ng mga bagay, ano, whether maliit na letter o malaki, may ibig sabihin sa Panginoon. Kahit yung mga kama ng ano, merong ibig sabihin yan, hindi mo pwedeng tanggalin. Ayon sa salita ng Diyos. Kaya ganyang higpit, mga kapatid, ano, ang pag-aaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, hindi madali, mga kapatid. Because this church is purchased with His blood. Binilito ng kanyang dugo, mga kapatid, ano? Hindi ko na isa-isahin, mga kapatid, yung mga verse na yan. Kaya kung pag-aaralan nyo, mga kapatid, bakit kayo kailangan magkaroon ng notes? Sapagkat ang gagawin kong teaching, mostly ganito na. Mag-aaral din tayo, mga kapatid, sapagkat darating ang panahon, bakit tayo kukonti? Nasa training tayo. Tine-training kayo ng Panginoon. Pagdating niya, maaring sa Pilipinas, maaring dito, gamitin kayo ng Panginoon. Yan na, sa Pinas na lang. This is His body and the fullness, mga kapatid. Yung binasa kanina ni Brother Richards, Ephesians 1:22 and 23. Kaya nga halos yung kanina, authority ang pinag-aaralan natin ngayon naman, yung simbahan. Ano ang authority ng simbahan? Yes. Marami kasi nagtatayo ng simbahan, akala nila basta gano'n lang magtayo ng simbahan. Bilis.
Nagsabi ng kami ang fellowship, sama-sama kami, 10 kami. Sa Nag-divide kami, nagtayo na kami ng simbahan. Mali, mga kapatid. Hindi ito karapat-dapat o sa tingin ng Panginoon, kulto kayo. Hindi kayo simbahan. Kaya doon sa kabilang pastor, yung ano, yung pag may prayer meeting, kung ano yung sasabihin ng kasama niya, yun na yung pag... Hindi nga pwedeng ganun, mga kapatid. Hindi pa aaring ganun ang simbahan, mga kapatid. Ano? Because this is his bride. Yes. Oh, bride. Ano yung bride? Bride. Ito yung kanyang magiging asawa. Yung church, yun ang kanyang asawa ng Panginoon. Pero yung mga nagsisikap na mga nagsakripisyo sa simbahan, mga kapatid, yung iba, expectator, ano lang. Di ba hindi naman lahat sa simbahan active? Yes. Yung iba, papunta-punta lang dyan, pero ligtas. Pero pagdating sa langit, nasa langit sila. Kahit sa gate. Oh. Sa gate lang. Pero wala silang ginawang ano, katulad yung namatay sa ano, yung sinabi ni Kristo, today you will be with me in paradise. So, may nagawa pa ba sa simbahan yan? Wala na. Pero nandun sila sa langit. Puro kasalanan yun eh. Oh. Yung time Pero ano sabi ni David? I'd rather be a doorkeeper in the Lord's house. Oh, ibig sabihin, ultimo, kahit na ikaw, doorkeeper ka lang doon, importante, nasa langit ka. Amen. Yes. Oh. Pero wala ka sa bride. Opo. May mga Wala kang sakripisyong ginawa sa Panginoon eh. Sa bride of Christ, yung mga nagsakripisyo dyan, yung mga nagpagal. Yes, amen. Alam ng Panginoon lahat, mga kapatid, kaya ang lahat ng bagay, merong karapat-dapat na award sa ating Panginoon. Kaya nga merong crowns eh. Merong 5 crowns. Kaya akala ng iba, ligtas na ako, okay na yan. Yung iba naliligtas, pero wala kang nagawa sa Panginoon, pero ligtas ka. Oh. Pero mas maganda, meron kang reward sa Panginoon, meron kang crown pagdating sa langit. Eh dito nga, ikaw na nga sasabihin mo, welder na nga lang ako dito. At least pagdating naman sa langit, ang dami ko namang crown. Foreman. Oh. Hindi gano'n. Foreman. Di ba? Ba't hindi nyo pangarapin, mga kapatid? Ibig sabihin, maging more faithful kayo rito. At ang panghuli, mga kapatid, si Kristo ang ating tagapagligtas. Amen. Our Savior is Amen. Jesus Christ. Amen. Ayon sa Ephesians 5:23. Bakit iniisa-isa ko na gano'n? Mahaba pag nag-aaral ka, mga kapatid, ng simbahan. Hindi madaling pag-aralan. Baka kahit 3 oras ako magpaliwanag dito, pag inisa-isa natin yan, hindi pa ako matatapos. Kaya kayo, isulat nyo na lang na isulat. Mabuti nga kayo, mapalad. May sinusulat. Kay Benny Abante, wala kailangan. Habang siya ay nagsasalita, sinusulat nyo. Sulat niya. Dictation. Dictation yun. Oh. Ano ang sabi niya? Magkaroon kayo ng notebook. Wala. At saka hindi kayo inaantok. Dictation works yun. Oh. Bibihira yung slide. Ang slide niya, doon sa mga major lang. Oo. Yung sinasabi. Hindi nyo napuna? Hindi nyo napuna yung ating mga ginagawang pagtuturo sa ibang pagtuturo ng iba rito? Kung paano tayo nagtsatsaga na gumawa ng slide? Dictation. Yes. Kaya nga yung mga kanta kanina, hindi ko na itatransfer ko sana yun dito para tuloy-tuloy lang. Hindi ko na nagawa. Masyado ng mahabang oras. Yung kahapon lang, nagsimula ako ng hapon, natapos ako, gabi na. Kaya pagtsatsaga talaga, mga kapatid, ano? So we belong to Christ. Yan ang unang-una po dapat nating malaman dyan. So paano ginamit ng simbahan, ano? Kaya nga, eklesya. Paano ginamit ang church? Ang ibig sabihin ng eklesya, the called out ones, mga kapatid, ano? Yan ang sabi po dyan, yung mga tinawag, yan ang ibig sabihin ng eklesya ayon sa Greek word. Kaya nga, yung church ng MBBC, ginawang eklesya. Sapagkat sino ang nabubuo dyan, mga kapatid? Yung mga tinawag ni Kristo mula sa liwanag, papunta sa kaliwanagan. Mga kapatid, the called out ones, yan ang ibig sabihin yan. Pag sinabi natin universal, this is generally, mga kapatid, ano? Kanina, yung binanggit po natin dito sa Matthew chapter 16, verse 18, na ang sabi po dito, and I say unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kita niyo, ultimo yung, the gates of hell, mga kapatid, it will not prevail the church of God. Kaya kita niyo, hindi tayo natitigil. Tumigil ba tayo? Kahit nag-pandemic? Di ba nagpatuloy tayo, mga kapatid? Kaya yun ang binanggit dyan sa 19, this is the kingdom, and I will give unto thee the keys. Kaya nga, yung keys, hindi nyo alam pag sinabing keys, maraming susi. Ibig sabihin, maraming susi, mga kapatid. Pag sinabi kasi natin pag walang S, isang susi lang. Ibig sabihin, pagdating, mga kapatid, sa heaven, kingdom of heaven, maraming susi. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be
loose in heaven. So ano ba itong church? Ano ba itong ecclesia? Yung the called out ones, mga kapatid. This is the kingdom, this is the temple, this is the house. Yes. Kaya nga tatlo yan, this is the body of Christ. This is the temple, this is tayo yun mga kapatid, tayong binabanggit na yun na ecclesia, tayo mismo. Tayo ang sinasabing mga kapatid na we are the body of Christ. We are the temple of the Holy Spirit, di ba? Sa 2 Corinthians 6:16, that we are the temple of the Holy Spirit, kaya nga hindi tayo mahilig sa bisyo. Sapagkat pag sinisira natin yung templo ng Panginoon, kasama tayong sisirain niya. We are the house of God, Hebrews 3:6, yung kanina ating nabasa. Kaya yan ang kabuuan ng iglesia, mga kapatid, ano? Na eklesiya, tayo mismo. Hindi yung building. Mga kapatid, ano? Hindi yung building. We are not, hindi tayo organizational, mga kapatid. Kaya nga, we have the functional capacity. Meron tayong function sa simbahan, bawat isa po sa atin, mga kapatid, ano? We have the function. We are not an organization. Tama. Yes. Hindi tayo isang organisasyon, mga kapatid, ano? O isang fraternity. Yan ang pag-aaralan natin na isa-isa. So, yan ang kabuuan, mga kapatid, ng eklesiya, ng Church of God. That we are the church, we are the body of Christ, mga kapatid, ano? Church of Christ. So, ano ang ano yan, mga kapatid? Meron pang isa. It is local. Yes. Pag sinabi natin lokal, ano? This is the body, this is the temple, this is the house, this is organization and functional capacity, mga kapatid. And this is a local assembly. We are local assembly. Local na assembly tayo, mga kapatid, ano? Yung pag-aaralan po natin. Independent church. We are organized and functional with overseer and deacons. Di ba ganyan tayo? Yes. Kaya nga darating ang mga panahon, pag tayo medyo marami-rami na, gagawa na tayo ng deacons, preacher. Preacher, yes. Oh, kung maglalagay tayo ng deacons, ilan lang naman tayo. Actually kayo ngayon, kung sino naging deacons lahat eh. Di lima lang kayo. Lima. Oh. Mas Eh wala naman tayong i-deacons. Sino i-deacons mo? Yung kapwa deacons mo. Oh. Kaya, darating ang panahon, mga kapatid, dadagdag tayo, huwag muna kayo mag-exit. Nakikita niyo yung paglago ng gawain natin, mga kapatid. Oh. For exit. Eh mamaya, nag-exit na kayo, wala na naman deacons, naubos na naman. Oh. So this is a congregation, di ba? It's a local assembly. A congregation or gathering of the saints. Kaya nga yung simbahan natin, this is the gathering of the saints. Yes. Yan ang ayon sa 1 Corinthians chapter 14 verse 23 and 26, mga kapatid, ano? It is a local assembly. Naunawaan nyo na kung anong simbahan, mga kapatid, ano? Nakasabi nila, dami ko nang pinuntahan simbahan. Pero lahat yata yan, wala nagsasabi ng ano. Di ba yung nagsasabi na pag tayo nag-Bible study, sabihin, ang dami ko nang nag-Bible study, pero yung pagdating sa pagtuturo natin, iba. Dahil tayo, nagtuturo tayo, ayon lang sa nakasulat sa salita ng Diyos. Oh. Alam niyo, mga kapatid, kung iniipon nyo yung teaching ko, napakadami. Actually, makukuha naman natin lahat ng teaching natin. Meron ditong kopya. Maaaring dumating ang panahon, mas mahusay pa kayo sa nagtuturo ngayon sa inyo. Ang Panginoon nagbibigay niyan. So, yan ang ibig sabihin ng eklesiya, mga kapatid. Universally, it is generally the kingdom, the temple, the house of God. Specifically, this is local. We are the local church. Local tayo, dito lang tayo, mga kapatid, ano? It's a local assembly or the gathering of the saints, mga kapatid. Tignan natin dito sa 1 Corinthians na to. 1 Corinthians chapter 14, 23 and 26. Babasahin natin itong 1 Corinthians 14 para makita natin. 14:23, ha? Ang sabi po rito, 23, if therefore the whole church be come together into one place and all speak with tongues, and there come in those that are unlearned or unbelievers, will they not say that they are mad? Kaya nga makita natin dito, the whole church, mga kapatid, meron tayong pagkakaisa. Ano? Sa verse 26, ang sabi po rito, how it is then, brethren, when ye come together, every one of you hath a sound, a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation, all things be done unto edifying. Ibig sabihin, pag tayo merong gawain, we edify with each other.
Ako mga kapatid, hindi lang ako ang nabe-bless, hindi lang kayo nabe-bless sa akin, ako nabe-bless din sa buhay niyo sapagkat kayo faithful. Amen. Oh. Amen. Ang mahirap, magpipreach ako dito, ako lang nag-isa. Pwede bang ganon? Oh. So ano mga kapatid, this is the building, ano? Yung kaninang pinag-aralan natin. So ano ang local church? The Church of Christ, makita mo rito, the saved. Kaninang pinag-aralan natin, it is universal, all the saved. Local, this is the congregation of the saved ones. Kaya kita niyo lahat ng ano natin, ginagawa na natin ng ano? Ng para makita natin, maunawaan natin. Mas malinaw. Mas malinaw ang ating pagtuturong ginagawa. The Church of Christ, the saved. Unang-una, ito yung mga ligtas na. Universally, all the saved. Lahat ng mga tao dito na ligtas sa mundo. Yun ang sinabing universal. Lahat ng mga tao nakakilala kay Kristo. Di ba? Isang ano tayo, universally? Na kay Kristo tayo. Pagkatapos tayo local, it is the congregation of the saved ones. Yung lokal, ito na yung kongregasyon, tayo na yan. Kaya universally, marami rin tayong katulad ng mga pareho tayo ng pananampalataya. Yan ang sinasabing universal. Isa tayo ng paniniwala, isa tayo ng doktrina. Lokal, tayo na yan. We are the congregation of the saved ones. Kaya nga unang-una, ang ano dyan, ligtas ka muna. Kung hindi ka ligtas, wala ka dito sa dalawa na yan. Amen. Kaya nga nilagay ko dito, itaas save eh. Yan ang Church of Christ. Kailangan ligtas ka muna. Bago ka mapunta sa yun. Bago ka mapunta sa isang kapulungan, sa isang kongregasyon, mga kapatid, ng lokal. Oh. Kaya yung mga pumupunta rito ng mga hindi ligtas, hindi sila member pa nito. Mga kapatid, hindi pa sila nabautismo, hindi pa sila nakakilala sa Panginoon. Ano makita natin dyan? This is not denomination. Akala kasi ng iba, denomination. Less than universal, more than local. Yan ang mga denomination tinatayo ngayon. Yung mga fellowship, question mark yan. Yes, more than local. More than local. Akala nila, yun na yung kanilang sinasamahan, tama na yun. Kaya yung mga pupunta ng kay Arnold, wala yun mga kapatid. Wala. Kakapeso lang ngayon. Wala yan. Sa Panginoon, wala yan. Mapipayda. Happy Friday. Oh. Copy na Hindi yun ang sasabihin mo. Kahit ilagay mo pa dyan, faithful in Christ, or we are in Christ, kahit ano pang ilagay mo ano dyan, Yes. wala sa Panginoon yan, sa Amen. tamang katuruan. Amen. Amen. Hindi magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. This is strange fire, yan ang tawag dyan mga kapatid, ano? Walang sanksyon ng Panginoon. Yes. Kundi sa sariling kalakasan lang ng tao, ginagawa niya yung mga bagay na katulad yung kanak Kibuloy. Wala yan sa harapan ng Panginoon. Itong mga Islam, wala ito. Hindi sila ligtas eh. Personally, hindi sila ligtas. Kaya pagdating ng panahon, mga kapatid, makikita nila, dead end din pala yung napuntahan nila. Wala nang patutunguhan, kundi kapahamakan din. Makan. Diba? Kapahamakan ang patutunguhan mo. Kaya nga ex yun eh, oh. Kaya ex ko. Hindi nyo na po na. Yung next pala. Oh. Kaya inex yan eh, oh. Hindi nyo na po na, oh, yan, oh. Kaya inex. Diba, nakukuha natin mabuti? Kaya ang Church of Christ, this is the saved. Universally, all the saved, lahat ng mga ligtas. Pero wala tayong hierarchy, kundi yung mga ligtas lamang kay Kristo. Yun ang Church of Christ. Pangalawa, it is local, it is the congregation of the saved ones. It is a congregation tayo. We congregate here every Friday. O yung mga denomination na ano dyan, question mark yan. Yung iba dyan, wala na. Walang pwedeng pangatlo. Kundi yan lang ang ibig sabihin ng Church of Christ. Di ba? Very simple. Iisa lang Oh, yun. naunawaan natin. Amen. Church. Oh, naunawaan natin mga kapatid, ano? So ano ang dapat natin gawin dyan mga kapatid, ano? Nasa na tayo? The local church is not the building. Oh. Kaya akala nila punta tayo sa church. Hindi mga kapatid, hindi yun ang building. It is not the building. The local church, tayo yun mga kapatid, tayong kapulungan, congregation of the saved ones. The church is a place of assembly. Meron tayong assembly. Pero this is not the building. Pag sinabi natin church, tayo yung local church mga kapatid, tayong composed ng saved ones, tayong mga ligtas. Oh. Ngayon, naunawaan nyo, di ba? O, kung bubuksan natin sa 1 Corinthians 3:9, ano ibig sabihin niya ng 1 Corinthians 3:9, mga kapatid? Kaya nga matagal ang pagtuturo kung talagang pag-aaralan natin, ano?
1 Corinthians 3:9, ang sabi po rito, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry, ye are God's building. O sino ba binabanggit dito mga kapatid? Mismo yung assembly. Tayo pa rin ng local church, hindi yung building na structural mga kapatid, ano? Yes. The church has a place of assembly, ayon yan sa James 2 mga kapatid, ano? Mayroong structural. Pero we come together as a church in one place. Unang-una, napupunta tayo dito, magkakaroon tayo ng Lord's Supper. Mananalangin tayo. Yan ang building. Pero hindi yan ang sinasabing mismong local church. Kundi ang local church, we are the local church. We are the saved ones. Tayo ang komposisyon ng local church, mga kapatid. Yung tao, yung katawan natin, mga kapatid. Kaya anong sabi dyan sa Romans? Ibigay mo yung sarili mo as a living sacrifice. Diba? Acceptable unto God. This is your reasonable service. Yung sarili mo, yung mismo. Yes, personal yan. Kaya nga, ang building, this is only a tool. It's only an aid para tayo magkasama-sama yung building na to. Pero hindi ito ang pupunta sa langit, kundi tayo yung mga katawan natin na to. Tayo. Amen. Oh. Unti-unti natin naunawaan that this is not the building. Kaya nga sinasabi ng Iglesia ni Cristo, pumunta kayo sa building namin at maliligtas kayo. Mali na kagad. Without people. Pumasok ka ng iglesia, ligtas ka. Pasok sa aking kawan. Oh. Sa kanyang kawan, kung meron silang katuruan nun, silang gumawa ng katuruan na yun. Pero yan, hindi inaayon sa Biblia. Because the church is not the building. The local church is our body, mga kapatid. Tayo ang komposisyon ng isang simbahan. The called out ones, mga kapatid. Ano? The church has a place of assembly. This is synagogue. We are bringing together, mga kapatid. Ano? Ano pa, mga kapatid? This is not the building. The local church is not the building. Pangalawa, mga kapatid, the local church is not a business. Amen. That's right. Di ba? O yung mga nagdadala-dala yung sa Pilipinas, bawal magdala ng paninda sa simbahan. Ganda, oh. May dala kang siopaw, may dala kang empanada, may dala kang Avon. Real estate. Batis. Oh, Real estate. di ba? Real estate. May brochure pa. Wala eh, mga kapatid. The local church is not a business. Ng pastor, hindi rin ito business ng pastor ng wife, mga kapatid, ano? It's not an economic endeavor. Kaya nga isa-isa eh. It's not personal obligation. Thinking of the church as a business, it corrupts the leadership, di ba? Pag ang isang simbahan ay ginawa mo ng business, it will corrupt the pastor. Kaya ako pag-aalokin nyo ako magnegosyo, pagdating sa simbahan, huwag nyo akong alukin, mga kapatid. It will be already X. Oh. Pastor, magnegosyo tayo, gamitin natin ang simbahan. At i-announce nyo ron yung real estate namin. Hindi pwedeng ganon. Simbahan. Sinama pa sa slide. Pwede bang ganon, mga kapatid, yung business mo isasama? O meron tayong advertisement. Tangkilikin nyo to, ayon sa simbahan. Hindi, mga kapatid, walang ganon sa simbahan ba? Hindi pwede sa simbahan yun. It corrupts the view and use of treasury. Katulad niyan, yung simbahan, yung pera ng simbahan ang gagamitin mo kung saan-saan. Gawin nating... O gawin natin ito ang pondo natin para may kapital tayo. Pwede bang ganyan ang simbahan? Hindi, mga kapatid. Sapagkat ang simbahan, hindi ito isang business. It will corrupt. Kaya ang nakalagay dyan, it will corrupt the view of the use of treasury. It will corrupt view and treatment of the preacher. O, kung ako sasabihin nyo, Pastor, gamitin natin yung pera natin, magnegosyo tayo ng mayroong tindahan dyan na pwede natin tayuan, gamitin muna natin yung pondo. Yung church ng Loren, di ganyan. Papautang sila, 6%. Mali! Actually, hindi yun ang... Oh. Pag-aralan nyo to, yan, mga kapatid. Pag-aralan nyo lahat yung ating tinuturo. Baptism. Hindi, Loren. Yung iba, mayroong cooperative. Tama naman yung may cooperative, pero separate yan sa simbahan. Oh. Hindi mo pa pwedeng isama sa ano ng simbahan yan. Nagtitinda sila sa loob. Oh. Halo-halo ka. May halo-halo, merong ginata. Tindahan, may co-op sa loob. Minsan siguro, yung parang fellowship lang, pero hindi yung... Asuka. Oh, bitchin. Oh, meron. Tindahan nga. Ito nyo, ginagawa ng simbahan. Oh, Bakala. baka Kita mo nga, pinalayas nga ng Panginoon yan, di ba? Oh. Huwag niyong gawing ano to. Huwag niyong gawing kalakal tong simbahan ko. Ano ang ginawa ng Panginoon niya? Pinagtataob niya yung mga ano. Tapos ikaw ngayon, gagawa ka ng panibago para sabihin mo
Hindi nga pwedeng ang standard mo, hindi standard ng salita ng Diyos. This is not a business. Para si Brother Mark. Sir Will, hindi negosyo. Pero hindi sabihin, Pastor, kuha tayo ng pondo para gawin kong kapital. Pwede pang ganun pa. Gawin Ganun kapital pa sa- yan. Sabi ni Brad, gawing kapital sa sisig. Gawin kapital sa sisig yung ating ikapo. Kaya naman yan. Yung ating dyan, andyan lang, sa ano natin. Silent. Andyan sa kahan natin, mga kapatid. Kahit ako walang hanap buhay, mga kapatid, kaya obit na lang ako lumalapit. Pero hindi ko pwedeng gamitin kung saan yan. Wala naman akong ito na lang gagamitin kong allowance muna. Pwede bang ganon? Hindi pa rin. Kahit nagipit ako, hindi ko sabihin, pwede na to. Bakit? Meron tayong pananagutan sa Diyos. Kaya akala natin, lahat ng pwedeng gawin sa simbahan, magagawa mo. Hindi maaari, mga kapatid. This is not a business, mga kapatid, It is not the profit and loss. Yung kikita ka, yung ano ka, mga kapatid. It is not a cost-benefit analysis, mga kapatid. Hiring and firing ng mga tao, yung magre-recruit ako ng mga tao, mga kapatid, Hindi ganito, mga kapatid, ang negosyo ng simbahan. Hindi ganito ang simbahan. This is not a business. Hindi tayo praktikal doon sa kahit ang Loremi, ganun sila. Problema nila yon. Baka ang pupuntahan nila, maling dead end pa rin ang pupuntahan nila. Wrong way. Ang importante, gawin mo yung kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, Kaya nga kung minsan hindi tayo nag-hire sa labas, di ba? Pwede ba akong mag-hire? Kukuha tayo ng tigapaglista natin sa labas. Hindi pwede. Sa simbahan din tayo kukuha ng mga kikilos para sa simbahan. This is not a business, mga kapatid, Ano pa, mga kapatid, The local church is not a social center. Yung sosyalan dito. The role of the home, mga kapatid, This distinction have been erased. Call it. Kaya ngayon iba, ayaw na ng simbahan, gusto fellowship na lang. Hindi nyo na po na. Yes. Yung iba, ministry na lang. Yung iba, naging acceptable na sa kanila yon, mga kapatid, Bakit? Pinadali nila. Para wala silang sa Panginoon. Fellowship na lang, we have a fellowship. Hindi nyo na po na, mostly ng mga full gospel fellowship ang ginagamit nila, hindi church. Sapagkat, nagpe-fellowship lang sila, nagtatalo na sila, Games. nagsasayawan sila. Maraming May pagkakaiba. VCF. May mga games tayo, may pabingo tayo mamaya. VCF. Kaya nga, di ba, nung sinasabi ko sa inyo, nung may namatay at nasa gasaan. Anong sabi nung sino ang makakatulong dito sa tao na to? Para mapagaling to, para maipanalangin, mamamatay na siya. Tinawag nung, akala yun ang Dahil ako nakatira sa likod ng simbahan. Ako na pare, ako na magbibindisyo sa kanya. Sa letrang B, 75. Bakit? Yun ang lagi niya naririnig sa simbahan, bingo. Yun ang ginawa niya pang bautism, pang blessing doon sa tao. Sa letrang B, sa letrang I. Di ba ganyan sa Catholic? May mga pabingo sila, may mga social god. Kaya tayo hindi natin ginagamit ang mga magpapabasketball tayo para tayo makapag-witness. Hindi, direkta na tayo mag-witness. Huwag na natin gamitin pa yung sports. Siguro, yung iba ginagamit yan. Pero not to the extent na yan ang way natin. Yes. Tama. Ang way natin, mga kapatid, yung sinasabi ng Panginoon sa Romans chapter 1 verse 16, it is the power of God. Amen. Kaya hindi ako conforme doon sa mga ginagamit na magkakaroon tayo, mag-i-held tayo ng kung ano ng mga social center. Maaari yung mga medical mission. Yan, mga medical mission. Tama yan, nakakatulong tayo. Pero yung pwede natin, sabihin natin ng Bethel Shalom, yayain natin yung ibang simbahan, magpabingo tayo dun sa Security Hotel, pwede ba yun? Naku, social doon. Subsidize ng Bethel Shalom. May pabingo, tsaka mayroong pasaklaron. Saklaan, pero naglagay ka pa ng saklaan. Yung makukuhang tong dito, i-donate natin sa simbahan. Pero mostly, ang mga simbahan, ganyan. May mga simbahan na tumatanggap ng mga, sa mga drug lord. Lalo na yung Catholic. Pag pinag-aralan nyo sa Mexico, mostly ng mga simbahan doon, subsidized ng mga drug lord. Drug lord ang pinakamalaking magbigay ng tithes. Kasi, dyan Yung maraming droga sa Mexican. Maraming droga na mostly Catholic sa Mexico. Kaya pag pinanood mo yung Netflix, marami ka rin matututuhan kahit paano Binibili nila yung kanilang salvation. Pero sa nagmumula yung pinanggagalingan na pera sa mga illegal na droga.
Kaya nga, sabi natin, churches of Christ are blurring the lines between privately provided and church advertised potlucks. Wala tayong mga ganyan, mga kapatid. Wala tayong mga gimmick. Ako ba, gagawa ng gimmick? O mamaya, punta tayo ng kapatid, para dumami tayo, magpabinggo tayo, tsaka tayo mag-witness. Pwede bang ganyan? O magparoon tayo ng lottery. Ang premyo, iPhone 12. Magparapol tayo ng mga 10. Ang premyo, Samsung A7. Di ba maraming gumagawa ng ganyan? Akala nyo sa secular lang, sa simbahan ginagamit din yan. Kaya nga, the local church is not a social center. We are not socializing we are not socializing when we are worshiping God. Hindi tayo nakikipagsosyalan. Kahit malalaki pa yung simbahan natin. Bakit natin kailangan ituro ito? Sapagkat ito ang nararapat, mga kapatid. Tingin natin kasi, konti pa lang naman tayo eh. Pero hayaan nyo, makita nyo, mapupuno rin to. Kaya iba, binubura na yung mga pangalan ng church, ginawa na lang fellowship. Diba? Loremi, Christian Fellowship. O Anahaw, Christian Fellowship. Mga ganyan na lang ang ginagawa, pinaluluwag na nila. Para kung ano yung gusto nilang gawin, magawa nila. Sabi na, hindi namang may under ng church. Fellowship lang kami. Kaya maraming gimmick ang Diablo. Ang Diablo, maraming gimmick, marami siyang ginagawang kaparaanan para ang tao mailigaw. At hindi mapunta sa tamang landas. No? Ano pa mga kapatid, the home is not a social center, and this is not the local church. Hindi dapat ganyan ang simbahan. Kahit nasa Pilipinas, ang target natin doon, makapagtayo ng isang simbahan, ano? Pero hindi natin pwedeng gawing social center yon. Simbahan talaga, it's only a worship and prayer. Ano pa mga kapatid na susunod, ano? A local church is not a sister congregation in the family of churches. Alam niyo yung sister congregation, mga kapatid? Yung member tayo ng isang malaking kapulungan ng mga simbahan, ano? Kaya nga ito, isa ko na lang dyan eh. Such organization leads to Roman Catholic Church, mga kapatid. Yan ang Roman Catholic, marami silang mga sister asosasyon. Marami silang mga kasama. Di ba hindi nyo napuna sa mga asosasyon ng mga simbahan pag nagsasama-sama ang mga tanggap nila lahat? Hindi nyo napuna, tanggap lahat ng Roman Catholic ang mga simbahan. Lahat yan, ano sinasabi na lahat naman yan, papunta sa Diyos. Kaya kahit Islam, tanggap nila. Kahit Buddhism, tanggap nila. Lahat sama-sama. Kaya meron silang sinasabing International Church of Christ. Naging international na si Kristo. Na iba't ibang mga paniniwala. Iba't ibang simbahan. O yan, nangyari yan sa North-South Sound Church of Christ sa Birmingham. It is supported by the Seattle. Kaya marami mga kapatid. Kaya ultimo sa music, binabago nila. Merong instrumental music, merong social gospel. Sama-sama na yan mga kapatid. Ano? Na dati hymns lang ang ginagamit ngayon. Andiyan na yung mga Hillsong. Ginagamit na sa congregation. Dumarating na yan. Binabago nila yung setups. Binabago nila yung setting. May love song na. Diba? O ultimo love song. Nagiging yan. Nagiging hymn ba yun? Tama ba yan? Hindi mga kapatid. Sapagkat hindi ito ang simbahan. Kaya nga, this is not a sister congregation. Nagawa nilang balance. Diba? Ang ating simbahan, hindi ito sa simbahan ng mga, lahat ng denomination dapat tanggapin natin. We have always boundary. Alam po natin yan, limitasyon natin sa simbahan. So itong pag-aaral po natin, simple lang mga kapatid, isang bagay na dapat pag-aralan bilang isang mananampalataya. Kaya tayo, we are separatist. Kaya nga most ng Baptist separatist eh. Hindi tayo basta nakiki-join kung kani-kanino. We are separatist in teaching. And we are fundamental in our teaching. So yan ang ating dapat alalahanin mga kapatid. Ano? So ano ang makikita po natin dyan? We reflect our respect for the head of the church by our respect for His church. Kanino ba yung His church, mga kapatid? Kay Kristo. Because sino ang pinakaulo natin? Si Kristo. Hierarchy. Wala tayong sinasabi natin ng pinaka-leader natin dito, siya ang sasambahin natin. Jesus Christ. Kaya tayo, pag nagtalaga ng panibagong preacher, o siya na rin yung preacher na yun, ano sa pastor, yung pastor, ano sa Panginoon. Ganun ang ating hierarchy. Hindi yung sino-sino ang ating sinusunod na leader.
So we reflect our respect for the head of the church. Sino ba yung head of the church? Si Kristo. By our respect for His church. Tayo ang kanyang simbahan, tayo. We are the bride of Christ. Kung tayo nagpapatuloy kay Kristo at nagsasakripisyo para kay Kristo, mga kapatid, ano? So ano nga yan? Sa ang panghuli, every local church of Christ is under the authority of Christ. Di ba yung pinag-aralan natin kanina? We are under authority of Christ. We are authorized by Christ. Revealed in His Word. Kaya tayo may sending eh. Nag-mission muna tayo. Pagkatapos ng mission, bago tayo nag-isimbahan, sinend out ulit yung panibagong church natin. Pinalitan nga lang natin yung pangalan, yung Bible Independent Baptist Church. Pinalitan lang natin yung independent, ginawa natin Shalom. Nasa atin yun dahil nagkasundo tayo. Di ba nagpirmahan tayo? So nandun ang ating ginawa ay ayon sa kalooban at sa sistema ng Biblia. Ayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo gumagawa ng isang bagay dahil ginusto ng pastor. Hindi pwedeng ginusto lang ng pastor, kundi dapat lagi naayon sa salita ng Diyos. Yung ating mga ginagawa sa simbahan, sapagkat ang simbahan ay pag-aari ng Diyos, hindi ko ito pag-aari. Hindi ito pag-aari ng pastor. So, napakagandang ating pangatlong linggo ng ating taon, ano? Mga kapatid, na ito'y mapag-aralan natin, the local church, Bethel Shalom Baptist Church, ano? Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa namin, Panginoon, at na maunawaan namin ang iyong simbahan, ang iyong eklesiya, Panginoon, na kami ang iyong eklesiya. Pinupurit pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Patuloy ka namang manguna at mangusap sa pananambahan namin, sa nalabi namin oras sa araw nito. Pangalan ni Jesus, ito akong dilaan patnubay ng banal na Espiritu. Amen. Amen.